Ako, minsan, medyo Kamusta yung ano mo? Yung Naninibago experience. naninibago sa weather dito. Experience dito. Sabi kasi nila, di na daw malamig, ano? Kaya nga eh, sabi na sa amin. Kaya nga, Grabe. kasi sa atin, sobrang init na. Parang sobrang lamig, mas lamig pa sa Baguio eh. Kasi sobrang init na sa atin, di ba? Tapos Hindi dito kaya. biglang ganito. So, ayun, masaya ka naman Insan kasi nakasama ka ngayon dito sa South Korea. Ikaw lang pala eh. Tayo lang, unti lang natin, ano? Yun, masaya pa rin naman kahit yan. Tayo-tayo lang. Hindi tayo, para nakapanibago ang unti natin, ano? Kaya nga eh. Pero mas nakaka-relax siya, no? Saka mas nakakapag ano ka sa sarili mo. Yung mas Oo. ramdam mong nasa ibang bansa ka talaga. Oo, at mapahingahan ka Oo. sa lahat ng mga ano mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Oo, yun. So ngayon nga, Insan, ano? May bad news tayo, no? Actually, kahapon pa naman nalaman Oo. kasi umalis tayo na wala siya. Pansin ko naman. So, ano man yung ano nun sabi mo Insan, hindi nakasama si B sa travel natin ngayon. Ayun nga, no? Kala ko makakasama rin siya kahit pa medyo nagkaroon ng konting konting Issue. sama ng loob. Mm-mm. At sa akin, naman, kahit pag siyempre, kasamahan pa natin siya. Ay, Grabe pag bait ni Papa Eds, no? Pingi, di ba? Hindi man niya pinilit. Kasi sabi nga ng ibang viewers, Sir Marzano, di ba kung may sakit, pwede naman uminom ng gamot, tapos punta ng syempre, ganun talaga, kahit ganun man. Kasi pwede ka naman talaga minsan bumiyahe ka na may, wala, simpleng sakit lang, pwede naman, kaya lang, syempre, uncomfortable din sa'yo yun. Pero, ang natuwa lang ako dito kay Kalinga Prab, hindi niya pinipilit si Beyonce. Di tulad ng iba. Nilayuan na nga, pinipilit pa. Siya naman din niyang pinilit di ba? Although kahit gumasto sila diyan, guys, syempre nagbayad yan. May visa yan di ba? Sama gawa ng siya po ay nagkasakit po Di ba? or nilagnat. Di ba? Nilagnat, yan So, yun, okay yun, di ba? Nilagnat naman pala. So, hindi rin pa sakin ng eroplano yan, guys, kung nilagnat. At the mismong araw po niya sinabi na gano'n. Kaya yun, wala tayong magagawa dyan kasi karamdaman na po yun eh. Talero, kahit pabalik-balik gamit ang sasakyan gustong-gusto nila kasi nga may sponsor at pinapakinabangan nila. Kasi alam natin, 'di ba? Inaano na may mahal daw yung gasolina. Next si Cecilia Brantley. Sabi niya rito, child abuse pasok ito, kailangan ma-report. At Leonila Webster, sabi niya, lumabas din ang tunay na ugali ni Mrs. Love. Kaya lang, mas gusto niyang kukupin si Darlene kasi mayroon din kayo galing sa sponsor. Alam mo, Mrs. Love, kung ganyan na ugali niyo, huwag na kayo mag-charity vlogger. Need you more patience. Kasi bata yan, 9 years old lang yan. Child abuse siyang ginagawa niyo. Hi guys! Another day, another video reaction with Marzano TV 2.0. Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw Ang baliw pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0 at magandang araw sa inyo lahat. At ngayong araw guys, reaction na natin itong sinasabi ni Kalinga Prab na hindi pagpunta o hindi pagsama ni Beyonce sa kanilang Korea trip. Ano nga bang dahilan? Alamin natin yan. At, pero nagtataka din ako, no? As sinabi na ni Kalinga Prab na hindi nakasama pero iba talagang sinasabi nilang kasama daw. Pero let's see. Abangan natin at panoorin natin yung sasabihin ni Kalinga Prab dito. Pero syempre guys, gusto ko munang i-shoutout si Winnie May Austria. Sabi niya, salamat sa sobrang gandang pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. Kompleto kasama evidence sa pamagitan ng mga dating video fair lahat na unang nang bastos ang binastos mo. Unang nagmura ang minumura mo. At unang nang insulto ang iniinsulto mo. Kaya good job Sir Marzano. Salamat sa pagtatanggol kay Edu at pag-alalay kay Beyonce at pamilya. Salamat po ma'am. And ganun talaga ma'am. No, basta tayo support lang po tayo at ako po I have respect sa family ni Beyonce. And syempre, kahit papaano po, nakatulong si Beyonce sa channel ko. And I'm very proud of it. And handa rin akong ipagtanggol si Beyonce. No, kaya lang talagang ngayon medyo iba yung tingin ng mga tao ngayon, no?
Pero anyway, shoutout muna natin lahat ng mga Kalinga partners, especially yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutout kay Kuya Bal, kay Aten, at syempre sa direktor na nagpapaviral ang nag-iisang Kalinga Prab. So, gusto ko rin po pasalamatan yung mga nag-comment sa last video reactions ko, yung tungkol dito kay, yung kay Darlene, no? Sobra yung guys, no? Talagang kung ano sinasabi nung pinahiya, para sa akin, pinahiya siya ni Mrs. Love, no? Sinabi ang maarte, no? Sabi ni Maria Feboras, pero sa Batalero, kahit pabalik-balik gamit ang sasakyan gustong-gusto nila kasi nga may sponsor at pinapakinabangan nila. O kasi alam natin, 'di ba? Inaano na may mahal daw yung gasolina. Next si Cecilia Brantley. Sabi niya rito, child abuse pasok ito, kailangan ma-report. At Leonila Webster, sabi niya, lumabas din ang tunay na ugali ni Mrs. Love. Kaya lang, mas gusto niyang kukupin si Darlene kasi mayroon din kayo galing sa sponsor. Alam mo, Mrs. Love, kung ganyan na ugali nyo, huwag na kayo mag-charity vlogger. Need nyo more patience. Kasi bata yan, 9 years old lang yan. Child abuse siyang ginagawa nyo. Actually, may nag-comment sa akin dyan. Sinasabi niya talaga daw masama din daw ugali ng pamilya. No? Tsaka nung bata. Alam mo, totoo lang, whatsoever, content nyo sila. No? Yung kino-content ninyo, pinapakinabangan ninyo. No? Dahil sa content ninyo, kumikita kayo, at the same time, meron kayo sponsor. Kaya sabihin nyo masama ugali ng tinutulungan nyo, kayo ang mag-adjust. Hindi sila mag-a-adjust para sa inyo. Kaya huwag yung sabihin sa akin kasi masama ugali ng pamilya ng bata. Ibig sabihin, pag masama ugali ng pamilya ng bata, gaganon ninyo. May karapatan na kayo ipahiya. Mali yan. Lalo na, minor yan. Bakti matapos na pakinabangan, ganun na lang sinasabi nila. Maricel Raquinel, kasuhan na yan. Sana mapanood to ng mama ni Darlene. Reklamo sa DSWD ang matandang mukhang pera na yan. For kay Caroline, takot sila kaya ganyan. Baka may alam si Darlene. Sabi ni Annalyn Boronzal, proud pa talaga sa ang syunga niya sa sinasabi niya. Child abuse yan, di mo alam, Mrs. Love. Shoutout kay Hope, kay Paulita Figueria. Sabi ni Bervina Fulmor, may matinding dahilan kung bakit ayaw niya ng bata sa kanila sa ginawa niya sa social media pa yan. Ano pa kaya ko yung nasa bahay na nila? Siguro mas matindi pang pagbubunga lagi niyang napapagalitan. Actually, totoo lang, magdududa ka din, bakit lumalayo yung bata? Actually, yung bata, alam mo ang bata, may ganyang ugali ang bata, pero dapat hindi mo papayain sa maraming tao. Ang ginagawa namin dyan, bilang mo ng Jollibee, bigyan mo ng laruan. Pambili mo ng candy, di ba? Ganun na kung talaga may malasakit ka. Kaya lang, magtataka ka, bakit ayaw ng bata sa'yo? Di ba, kung tutusin, kung mabuti kayo sa bata, mayroon kayong magandang ginawa dyan, hindi yan lalayo. Lalapit pa sa'yo yan. Tagang kapit na kapit. Minsan, paalis ka pa lang ng bahay, di ba? Tayong mga magulang. Minsan, yung anak natin, kahit napapalo natin minsan, pero kapag umalis tayo ng bahay, parang ayaw tayong paalisin. Alos umiyak pa. Yung anak ko nga lang ganun pag aalis kami ayaw paalisin o di ba, lalo pag pupunta na ako ng Singapore ulit, umiiyak, di ba? Kung mabuti ang ginawa mo sa bata, iiyakan ka niyan, hahabulin ka niyan, hindi pagdating mo daw tumakbo, ang tanong, baka may ginawa kayo dyan, mamaya imbestigahan kayo ng DSWD ang ginawa niyo sa bata, baka marami pang malaman dyan, no? Sabi ni My Two Cents Talk, Mrs. Bulldog's reaction and words towards and against Darlene. 9 years old kid shows zero empathy, zero knowledge of child psychology. If a kid doesn't like you, ask yourself why exactly. Hello, Luisa Key. Sigalingap nga po ang haba ng pasensya sa Tres Marias. Okay na din yun na ayawan na din nila. Baka grabing sumbat yung bandang huli kapag tumagal pa, di ba? Sigalinga Prab, di ba? Sobrang pagtitiis nun. Kasi sila nag-a-adjust. Hindi yung titulo mag-a-adjust sa'yo. Sabi ni Roslyn Sulalta, hindi ganyan ang ugaling sa taong may tunay malas sa kapwa. Si Chavez yan, naka-live ganyan salita niya, malamang masigit pa pag nag-vlog. Ang call nakakatakot ganyan tao habang mga aga makapag-isip pamilya ni Beyonce. Baka bandang huli, wala na kayong pakinabang, lilitaw na tunay na kulay sa huli. Pagsisi dahil maling grupo ang nasamahan. Sa tingin nyo guys, what if? Sa umpisa syempre, napapakinabangan kayo. Paano kung di ka na mapakinabangan?
O, di ba? Paano kung di na kayo mapakinabangan? Lagi niya akong sinusunod. O, tas may nagko-comment pa. Nagreklamo ka sa gasolina, pero panay igala kayo. Pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan. Di ba? Pagdating sa bata, reklamo ka, mahal ng gasolina. Eh, pero nakikita ng viewers pa gala-gala. O, di ba? Paano yan? Tsaka bakit iba treatment mo dun sa bata? Pagdating kay Beyonce, iba. Eh, what if? Sabi tama naman eh. Eh, paano kung di mo na mapakinabangan, ano? Anyway, pakinggan natin si Kalinga Prab. Ito po kami sa hotel. Umuwi rin kami ng maaga para makapagpahinga kasi matagal pa namang stay namin dito. Para sa mga susunod na araw ay mas may energy kami kasi kaninang umaga lang kami dumating at ayun, wala pa kami masyadong pahinga. So kanina naglakad-lakad lang kami sa labas. At yun nga, sa mga umaasa, nakasama si V. Ayun, hindi po siya nakasama ngayon. Actually, biglaan po yung pagsabi niya sa akin na di daw siya makakasama gawa ng siya po ay nagkasakit po or nilagnat. At the mismong araw po niya sinabi na gano'n. Kaya yun, wala tayong magagawa dyan kasi karamdaman na po yun eh. O, tulad yan si Kalinga Prab. O, sinabing, di ba? Hindi man niya pinilit. So, ito sabi nga na, ng ibang viewers, Sir Marzano, di ba kung may sakit, pwede naman uminom ng gamot, tapos punta ng ano, syempre, ganun talaga, kahit ganun man. Kasi pwede ka naman talaga minsan bumiyahe ka na may, wala, simpleng sakit lang, pwede naman, kaya lang, syempre, uncomfortable din sa iyo yun. Pero, ang natuwa lang ako dito kay Kalinga Prab, hindi niya pinipilit si Beyonce. Di tulad ng iba. Nilayuan na nga, pinipilit pa. Siya naman din niya pinilit eh, di ba? Although kahit gumasto sila diyan, guys, ha. Syempre nagbayad diyan. Eh may visa 'yan eh, di ba? Sama gawa ng siya po ay nagkasakit po di ba? or nilagnat. Di ba? Nilagnat 'yan, oh. So, yun, okay yun, di ba? Nilagnat naman pala. So, hindi rin pa sakyan ng eroplano yan, guys, kung nilagnat. At the mismong araw po niya sinabi na gano'n. Kaya yun, wala tayong magagawa dyan kasi karamdaman na po yun eh. Okay, tamo, hindi niya pinilit, di ba? Wala siya sinabing hindi masakit. Hindi niya sinabing nag-iinarte. Nagpapa-importante. Yan ang totoong charity vlogger. Oh. Kaya yun po, medyo malungkot man kasi kumbaga matagal din natin pinaghandaan na si Kaso at yun, mga papers. So, sayang talaga. Kasama sana siya ngayon. Eh, syempre, hindi lang dahil sa sayang yung yung pag-asikaso natin. Syempre, sayang din kasi yun nga, hindi natin siya kasama, hindi natin siya kakabanding, makausap sa mga update sa kanyang buhay, diba? Syempre, alam niyo naman po yung nangyari, diba? Maganda rin sana tong travel na to para makapag-relax siya, makalimutan yung mga problema, mapalayo sa mga toxic. So, yun po nagpapabigay kay V na na budget. Ang alam ko nasa total ng 22,000 po yun. Malaki. From Anonymous, ayaw niya magpakilala. Yung pong binigay sa akin ni JJ. Bait ano? Ayun po. Paki-PM na lang po si Kalingap JJ kung ano pong gagawin para may balik po namin sa inyo. Ano po, pa-PM na lang po si Kalingap JJ. Yun ay supposed to be budget dapat ni Beyonce. Buti na lang, Kalinga Prab, hindi mo sinabi yung pangalan. Baka mamaya may mag-message no? Mahirap na. Baka kami po yung magulang. Yung magpanggap na magulang, mahirap na. No? Very good, at least anonymous yung sinabi niya. Yun si Eds. Malungkot si Papa Eds, Papa Eds, malungkot ka dyan. Minsan, kumusta? Minsan, medyo... Kumusta yung mo? Yung experience. Naniligaw ako sa weather dito. Experience dito. Sabi kasi nila, di na daw malamig, ano? Kaya nga eh. Sabi na sa amin. Kaya nga, kasi sa atin, sobrang init na. Parang sobrang lamig. Mas lamig pa sa Baguio eh. Kasi sobrang init na sa atin, di ba? Tapos Hindi dito kaya. biglang ganito. So, ayun, masaya ka naman Insan kasi nakasama ka ngayon dito sa South Korea. Ikaw lang pala eh. Tayo lang, unti lang natin, ano? Yun, masaya pa rin naman. Kahit, yan. Tayo-tayo lang. Hindi tayo, para nakapanibago ang unti natin, ano? Kaya nga eh. Pero mas nakaka-relax siya, no? Saka mas nakakapag ka sa sarili mo. Yung mas ramdam mong nasa ibang bansa ka talaga.
Oo, at maano mo, ano ka, mapahingahan ka Oo. sa lahat ng mga, ano mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Oo, yun. So ngayon nga insan, may bad news tayo, no? Actually, kahapon pa naman nalaman Oo. kasi umalis tayo na wala siya. Pansin ko naman. So, ano man yung nun sabi mo insan, hindi nakasama si B sa travel natin ngayon. Ayun nga, no? Kala ko makakasama rin siya kahit pa medyo nagkaroon ng konting konting Issue. sama ng loob. Mm-mm. At sa akin, naman, kahit pag ganun, syempre, kasamahan pa natin siya. Eh, Grabe pag bait ni Papayz, no? Sabi nyo, kahit ganun, kasamahan pa rin natin siya. Wala siyang sama na loob kay Beyonce. konting Issue. sama ng loob. Mm-mm. At sa akin, naman, kahit pag ganun, syempre, Oo. kasamahan pa natin siya. Syempre, natin, okay na okay magsama ulit Diba? para mag-travel. Parang wala naman Wala sa iyo naman sa kung akin. magkasama ulit. Oo. Nakakapanghinayang lang kasi matagal na natin dito plinano, di ba? Oo. Lalo na ikaw pinsan, ikaw ang gumastos saka sila Steve. Si Galinga Prab, malungkot dito, Kasi si Galinga Prab ang unang gumastos dyan, Mabuti pa yung iba, walang kaagasos-gasos pumapaldo. Di ba, Buti pa yung iba paldo. Walang kaya effort, walang kaya hirap-hirap, pero paldo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Boss. Di ba, Masyadong paldo. So, yun nga, matagal na ninyang plano ito. At masayang. Hindi naman natin gusto nangyari sa kanya. Yes, Wala tayong magagawa. magkasakit, Oo. no? Saka Biglaan lang talaga. Saka visa to hindi basta-basta yung Yun Hindi nga. to katulad ng mga ibang plano natin na outside the country na travel Mamahalin pa natin. itong lugar na talaga to. Pangarap Grabe yung ng iba. grabe yung Yun lang ang talaga nakakadismaya din kasi sayang talaga. Kasi ito isa sa pinakamagandang lugar dito sa atin sa Asia. Maganda dito talaga. At bihira lang to sa buhay ang tao makapunta sa ganitong lugar At yun sayang lang talaga at di natin siya makasama para yun nga may padama rin sa kanya na Di ba, So talagang malungkot si Edo rito. Nandun yung care niya kay Beyonce. Sayang, Nako, mukhang tuwan-tuwa si Bulldog, kahit sa lahat ng nangyayari isa pa rin siya sa atin. Siyempre, hindi natin siya wala ka namang sa kanya. Wala ka namang problema sa kanya. problema. Siyempre, kahit man minsan, siyempre yung iba kasi baka iniisip niya, baka pakiramdam ko kasi parang may ginagaan siya Na baka itulog mag-step pa. baka gawa ng mga may ingay na Sa paligid. Oo, di lang maingay. Napakaingay. Nakabwisit nga Edo, Napakaingay. Hindi naman ganun. Kumbaga, nasa isang pa rin tayo Nasa isang community pa rin tayo. So, di man maiwasan na magkakasama-sama tayo ulit. Sayang din kasi chance na rin sana na magka-usap-usap, di ba? Na tayo-tayo lang, kahit walang camera, kahit makabanding, di ba? Tagal-tagal din yun. Tagal-tagal din na natin dito Tagal-tagal din yung stay natin dito, di ba? Kaya, sayang talaga. Hindi talaga. Pero syempre, get well soon pa rin kay Beyonce kung sa kanyang pakiramdam, no? Oo nga. Talagang sinatake rin. Malamig yan sa malamig, Nako, Yun nga, ilan ko grabe. Nawa nga ako sa'yo kanina Saka pati yung mga bata. Oo, Malamig. grabe. Sobrang hindi ko akalain na kahit nga ikaw, di ko alam tutuloy yung pag-isip kasi yun nga, sa mga pakiramdam ko sa aeroplano pa, napapansin ko, tinitiman ka. So ibig sabihin halos lahat sila masama ang pakiramdam. Tinuloy pa rin nila, Kasi gusto nilang pumunta.
Kaya kita niyo naman sinasabi nila no, ni Kalinga Prab sa ni Papa Eds. Kahit masama pakiramdam, sorry po. Masama yung pakiramdam nila, tinuloy pa rin nila. Kasi gusto nila eh. Ganun yung pag gusto mo eh. Tuloy lang tayo. Pati yung mga bata. Oo. Grabe, sobrang hindi ko akalain na kahit nga ikaw, di ko alam na itutuloy yung pag-usap kasi yun nga. Sa mga pakiramdam ko, sa aeroplano pa, napapansin ko, tinitingnan ka namin ni Tito. Grabe sama ng pakiramdam ko talaga nung Pansin ko din yun. pagkadating pa natin sa Manila. Actually, nung nagbabiyahe pa lang tayo pa Manila, okay pa. Lumala nung nasa Manila na. Napansin ko, lumala nga kahit napansin na rin namin sa biyahe pa lang. Pero mas lumala nga sa aeroplano na. Sa aeroplano. Mahigit pinayaan na. Buti nga ngayon, medyo okay na kaya yung boses ko medyo pause. So, ayun po yung balita sa mga nag-aaba ng update. Alam ko marami nag-aaba ng Kaya update. nga tahimik na nga lang nila kasi maraming Malungkot kasi excited din sana sila. Alam mo, nakikita ko rito talagang hindi nakapunta si Beyonce. Although iba pinipilit daw nakapunta. No, kasi parang prank. Actually, sa akin hindi na prank to eh. Iba yung mukha ni Papa Eds eh. Sa akin ni Kalinga Prab eh. Malungkot kasi excited din sana sila. Sana po ay naintindihan nyo po ang mga pangyayari. Kung di man nakasama si Beyonce, itindi na lang po natin siya kung siyempre pag yung sakit na baga, mahirap na yan, mahirap nang pilitin pa. Oo. Lalo may umisakit valid reason naman yun guys, no? Umisakit talaga. So, ayan. Yun lang po. Thank you so much. So, kami lang dito. So, thank you so much for watching sa day 1 ng aming adventure or travel vlog dito sa South Korea. So see you po sa next vlog natin at sa mga update po natin sa travel po namin dito. Thank you so much po and God bless po sa inyo lahat and Jesus loves you. Anyway, thanks so much Kalinga Prab. Madaming maleta. So, ganun ba man, nakakalungkot pero ganun talaga. Bukas ng pinto. Pero kagandahan lang dito talagang nagtuloy sila Kalinga Prab at si Papa Eds. Dito napansin ko guys, talagang malungkot si Papa Eds, no? Yung mukha niya malungkot sinasabi ng iba na prank lang to, nandyan si Beyonce. Ako naniniwala po wala, hindi nila kasama. At sa akin naman, wala naman akong problema dun sa kung sinasabi ni Beyonce na may sakit siya, totoo may sakit siya. Okay lang yon, valid reason yon. Kaya lang, kung sinasabi ng iba, nagpapanggap lang daw, kung totoo man yung nagpapanggap, mali yun. Nakakahiya, nakaka-disrespect. Pero ako, mas paniniwala ko si Kalinga Prab para hindi na rin ako mag-isip ng hindi maganda sa kapwa. So, kung sinasabi ni Kalinga Prab na may sakit si Beyonce, paniniwalaan ko yun guys. And respetuhin natin si Beyonce, respetuhin natin si Papa Eds at si Kalinga Prab. And I'm hoping na magtuloy, malay natin sa ibang pagkakataon, di ba? Pero sayang guys Actually guys, sayang talaga yung pagkakataon. Lalo na nag-aaral siyang flight attendant, tama ba? Dapat yung mga ganito pagkakataon, di mo pinapabayaan to Nakakahinayang. Pero gano'n pa man, nagkasakit nga, wala tayong magagawa. Anyway, ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0. And please comment down below ano masasabi nyo sa ating reaction video. And to God be the glory. Paalam!